Una sa lahat, babaeng kumabit sa pamilyado natagpuang patay sa isang hotel sa Tacloban, Leyte. Pinagsasaksak siya ng kanyang karelasyon. Ang dahilan, 60,000 pesos na utang na hindi raw mabayaran ng biktima. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga huling sandali ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral nakuhanan ng CCTV sa hotel na tinuruyan niya sa Baguio City. 5 palapag na basement ipinapatayo raw sa Makati City para gawing imbakan ng pera ni dating Congressman Zaldico. Bago ang bisperas ng Pasko, silipin live ang sitwasyon ngayong gabi sa PTEX para sa mga naghahabol na makauwi. Doktor, bakit sinaktan ang kanyang pasyente? At singer na si Zach Tabuldo may sagot sa mga nagsasabing amoy asim siya. Nahagip sa CCTV ang mga huling sandali ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa hotel sa Baguio City. May nakita ring kutsilyo sa hotel room at nagpositibo sa antidepressant drug ang labi ni Cabral. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ito ang kuha sa loob ng Ion Hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pasado 1:00 ng hapon noong December 18, kasama ni Cabral ang kanyang driver na si Cardo Hernandez na lumabas mula sa elevator. Ilan ito sa mga huling sandali ni Cabral bago siya natagpuang patay sa bangin sa Cannon Road, Tuba, Benguet noong araw ding yun. Sa paghahalughog sa hotel room ni Cabral, may nakuhang kutsilyo at ilang gamot pero iniimbestigahan pa yan. Base rin sa toxicology report ng PNP, nagpositibo sa antidepressant drug ang mga labi ni Cabral. Sa ngayon, isinuko na ng DPWH sa Ombudsman ang computer at mga dokumento ng yumaong dating DPWH official. Alinsunod ito sa sabpina ng Ombudsman. Ang gusto namang makuha ngayon ng PNP ay yung cellphone ni Cabral para makita kung sino ang mga huli niyang nakausap. Humingi na sila ng search warrant mula sa korte para makuha nila yan at masuri. Ayon naman sa NBI, isa sa ilalim sa lie detector test ang driver ni Cabral. Sa nauna nitong testimonya, iniwan daw niya sa Cannon Road ang kanyang amo malapit sa bangin. At nang bumalik siya, hindi na niya ito mahanap. Ilang mambabatas ang nagsabing kaduda-duda ang pahayag na yan ng driver na itinuturing ng person of interest. Sa kasagsagan naman ng investigasyon, kinumpirma ng Benguet Provincial Police Office na nag-medical leave si Police Colonel Lambert Suerte. Una nang sinabi ng DILG na may kapabayaan ang mga pulis dahil hindi na i-turn over ang mga gamit ni Cabral. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Diretsang tinawag ni Congressman Terry Ridon na sinungaling si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaugnay po yan ang akusasyon ni Leviste kay Ridon na umano'y insertion sa 2025 national budget. Nasa frontline na balitang yan, Manan Enriquez. Huwag siya maglabas ng statement na he was Galing mismo sa bibig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sinungaling daw si Batangas Representative Leandro Leviste. Buwelta yan ni Ridon sa akusasyon ni Leviste na pasimuno siya ng 150 million pesos na halaga ng insertion sa 2025 national budget. Pero giit ni Ridon, imposible yan, kaya dapat daw managot si Leviste sa pagpapakalat ng fake news. una, super sinungaling si Congressman Leviste. At pangalawa, fake news. Yung sinasabi niya na meron po ka-insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito nung pong 2024. Sa isa namang pahayag, nilinaw ni Leviste na ang Bicol Saro Party List ang proponent ng 150 million pesos na halaga ng mga road projects sa Camarines Sur na sinasabi niya at hindi si Ridon. Base ang akusasyon na ito ni Leviste sa mga dokumento ng yumaong dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral. Sa programang Storycon ng One News, sinabi ni Leviste na proposal ang mga ito na maisama sa 2025 National Expenditure Program. Kaya hindi ito maitutuloy
tinuturing na budget insertion kung saan aprobado na ng Kongreso ang panukala pero biglang isisingit sa report ng Bicameral Conference Committee. Sa kabila nito, naghain pa rin si Leviste ng resolusyon para paimbestigahan ang Bicol Saro Party List sa Kamara, pati na ang mga proyekto ng mga kumpanyang may kaugnayan sa partido. Kabilang dito ang Bicol Gold Rock Construction, GCI Construction at iba pang kumpanyang pag-aari ng mga kontratistang sina Steve at Gigi Ibasco. Ayon kay Leviste, nasa 42.3 billion pesos umano ang halaga ng mga kontratang iginawad sa Ibasco Company sa Bicol Region. 4.68 billion pesos naman sa Batangas. Gusto rin ni Leviste na magbitiw si Ridon bilang chairman ng House Committee on Public Accounts. Pero tinablayan ni Ridon. Nanindigan din siyang hindi niya kilala ang mag-asawang Ibasco. Ang hamon niya kay Leviste, Pero unahin muna niya yung pong mga tanong ho natin sa kanya. Nasa na yung listahan ng Cabral Files. So yun muna. Merry Christmas, Leandro. nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Patay ang isang daycare teacher sa Tacloban, Leyte matapos saksakin ang kanyang karelasyon sa isang hotel. Ang dahilan, hindi nabayarang 60,000 pesos na utang ng biktima. Nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Bangkay na matagpuan ang daycare teacher na ito sa loob ng isang hotel sa Tacloban City, Leyte. May dalawang saksak sa tiyan ang biktimang si Jane. Ang sumaksak sa kanya ang karelasyon niyang si alias Rod. Lihim lang daw ang relasyon nila dahil pamilyado si Rod. Basta sa investigasyon, magsunod na pumasok sa hotel ang biktima at sospek kahapon. Nakunan pa sa CCTV ang sospek na may kausap na staff sa hotel. Nagkausap ang dalawa sa isang kwarto at siningil ni Rod si Jane ng utang nito. Umutang daw ang biktima para makapagtayo ng negosyo. Pero nang hindi magbayad ng utang ang biktima, dito na raw nagdilim ang paningin ng sospek at napas lang ang babae. Pagkatapos ng krimen, lumabas ang sospek at tinapon ang kanyang damit at patalim sa ilog, saka umuwi sa kanilang bahay. Nang oras ng time out sa hotel, pinuntahan ng staff ang room at doon nakita ang biktima na wala ng buhay sa CR. Rumusponde ang mga pulis at kalaunan ay natunto ng sospek sa kanilang bahay sa Tanawan, Leyte. Inamin naman ni alias Rod ang krimen. Nagawa ko ito pagpatay kasi... Nagawa ko siyang patayin kasi may utang siya sa akin na 60,000. Hindi ko siya papatayin kung nagbayad lang siya sa akin. Kung nagbayad din hapon. Maharap siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline. Gary De Leon, News 5. Nagsapal na ilang biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong gabi. Ayon po sa pamunuan ng terminal, ngayon ay nasang peak day o bulto ng mga pasahero na maring lumagpas sa 200,000. At live mula sa PTEX, nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawid. Reniel, anong sitwasyon dyan? Bok, no choice na nga yung ilan sa ating mga kapatid kung hindi maghintay at mag-overnight na rito sa may terminal dahil punuan pa nga rin yung karamihan doon sa mga biyahe, lalong-lalo na yung may mga ruta na pa Bicol Region. Alas 8 na ng gabi, jam-pack pa rin ang Parañaque Integrated Terminal Exchange. Halos lahat ng pasahero nagkukumahog na makauwi sa kanilang probinsya. Karamihan sa narito, pa Bicol ang destinasyon. Sa bus na lang po matutulog, doon na lang po hanggang makarating sa amin. Tapos may baon na lang din pong burger para pag nagutom. Syempre po gusto makauwi for Noche Buena rin para din makasama yung family. Ayon sa PITX Management, pinakamalaki ang demand para sa mga biyaheng papuntang Camarines Sur, partikular na sa Naga at mga kalapit na bayan, at gayon din sa iba't ibang lugar sa Albay. Maraming mga pasahero rin ang papunta sa Visayas at Mindanao at gayon din sa mas malalapit na probinsya katulad ng Laguna at Batangas. Ngayon na ang inaasahang peak day ng holiday season. Pwedeng lumampas sa record high na 203,000 na naitala kahapon ang bilang ng mga pasahero. Pero worry not dahil napaghandaan daw ng iba't ibang bus lines ang dagsa ng tao ngayong holiday rush. Marami pa rin naman po tayong trips dahil nag-prepare naman po tayo ng mga extra trip or di kaya additional supply para po matugunan natin yung demand, lalo na going to the Bicol region. Marami po tayong mga bus companies na nag-commit to add their supply. Upang iwas abala, paalala sa mga babiyahe, bawal ang matatalim na bagay at mga gamit na pwedeng pagmulan ng sunog. Simula December 19 hanggang December 22, 274 prohibited items o pinagbabawal na gamit gaya ng lighter, kutsilyo at butane ang nakumpiska. Kung magdadala naman ng alagang hayop, makipag-ugnayan muna sa kumpanya ng bus na inyong sasakyan.
Bok, ngayong nga mag-aalas 11 ng gabi ay tuloy-tuloy pa rin yung dating ng ating mga kapatid na pasahero dito sa PITX. Pinaghalo na ito, no? Yung ilan ay galing naman doon sa kanilang last-minute shopping sa ilang mga mall dito nga sa Metro Manila. Yung ilan daw na nakikita natin na bulto ngayong gabi ay yung mga pauwi lang dito sa malapit na probinsya gaya na lamang sa Cavite at Laguna. Bok. Maraming salamat, Reniel Pawid. 5 palapag na basement daw ang ipinapatayo ni dating Congressman Zaldico sa Forbes Park sa Makati City. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, hindi para sa parking yan, kundi posibleng taguan ng pera dahil mas ligtas ito sa sunog. Itinigil daw ang construction ng mabunyag ang flood control scandal. May mga warrant of arrest na laban kay Ko at iba pang opisyal, kaugnay ng 289 million pesos na maanumalyang flood control project sa Oriental, Mindoro. No one constructs a 5-story basement for a house, di ba? Kahit gano'n kalaki yung bahay mo. So, the only rational use of a 5-story basement is either a parking garage or for the storage of money. Because it's very difficult to live in a basement. Hindi palalayain ng Senado sa Pasko ang mag-asawang kontratistang si Curly Discaya at ang iba pang akusado sa flood control scandal. Hindi rin pinayagang magpasko sa labas ng Senado ang tatlong dating inhinyero ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay Senador Ping Lacson, yan ay para maiwasan ang posible nilang pagtakas na cite in contempt sila sa pagdinig kaugnay po ng mga kinikwestyong flood control projects. Naunang sinabi ng Ombudsman na posible maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanila bago magpasko. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte ang dating kongresistang si Arnie Teves sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na pumunta nga ang bise sa pasilidad ng BJMP sa kampo noong October 19. Pero ito ay para dalawin ang dating kongresista. Ayon pa kay Rimulya, nagkamustahan lang sina VP Sara at Teves base sa record ng warden sa kulungan. Taliwas ito sa aligasyon ng umunoy bagman ng bise na si Ramil Madriaga na siya ang binisita ng bise para pigilan ang paglantad ng kanilang ugnayan. Naunang itinanggi ni VP Sara ang mga akusasyon ni Madriaga. May videoke na ba ang lahat? Mabenta na sa Manila ang mga portable version ng videoke ngayong magpapasko na at magbabagong taon. Kung magkano at kung saan mabibili sa Frontline Report ni Camille Samonte. Na para bang nasa concert yan siya? May party man o wala, talagang karaoke is live para sa mga Pinoy. Mas enjoy pa yan pag favorite natin ang mga kanta, gaya ng mga nasa Spotify Rap. Pero minsan kasi hindi updated ang kanta sa mga traditional karaoke. Kaya naman patok ngayon dito sa Raon sa Maynila ang mga portable videoke. Iko-connect lang yan sa cellphone. Pwede ka nang bumiri. Mas gusto raw ito ng mga customer dahil madaling dalhin kahit saan. Kasama ang umiilaw na Bluetooth microphone. Rechargeable din yan kaya carry lang kahit magdamag ka pang kumanta. Mas maganda po yung merong sa bahay, may tugtugan. Maganda yung tunog niya at saka mai-enjoy mo yung tunog niya, yung kantahan ng 1,000 hanggang 2,000 pesos ang presyo ng pinakamaliit na Bluetooth speaker. Naglalaro naman sa 3,000 pesos ang susunod na size. Aabot naman sa 6,000 hanggang 10,000 pesos ang pinakamalaking speaker na may kasama ng wireless microphones. Ang ilang customers dumayo pa rito mula sa malalayong lugar para lang makamura. Dati po kasi is kailangan maghuhulog pa kayo ng 5 piso or 2 po dati. Ngayon po kasi is connect na lang sa YouTube, ready to karaoke na po yun. Sa Divisoria naman, marami pa rin ang humahabol sa last-minute Christmas shopping. Kasama sa mabenta ang mga capybara na stuffed toys at keychain. 60 pesos ang regular size niyan habang 70 pesos ang may tunog. Meron din para sa mga malalamig ang Pasko, gaya ng giant capybara na ito na pwedeng yakapin. 600 pesos yan. Uso rin sa mga chikiting ang mga dinosaur at Labubu-inspired keychains at kumot.
Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Semento ang iniregalo sa isang grade 7 student. Nag-viral yan at pinadalhan siya ng regalo ng netizens. Nasa Frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Ma'am, may tanong ko lang ma'am kung sino nakabunot sa pangalan ni Ramil, ma'am. Kasi nakakaawa ng anak ko, ma'am. Viral ang video na yan ng grade 7 student na si Ram Carnice. Panay ang hagulgul niya sa natanggap niyang exchange gift sa paaralan. Ayan, ma'am, Hollow Blocks. Ang bigat niyan, ma'am. Hollow block, 50 pesos at pink na blouse. Sabi niya nung nakita niya yun, sabi niya sa akin, Mama, bakla ako pero hindi ako nagsusuot niyan. Doon siya talagang napapaiyak ng gusto. Kasi parang na-insulto siya, ma'am eh. Sa sobrang pagkadismaya, agad itong inireklamo ni Mami Evelyn sa advisor ng anak. Dito ipinatawag ang naka-exchange gift ni Ram kasama ang guardian nito. Nagsorry raw ito sa kanila. Paliwanag ng guardian, binigyan naman nila ng 200 pesos ang bata para pambili ng regalo. Pero hindi nila alam na hollow block ang bibilhin nito. Paliwanag daw ng bata. Sabi din kasi nila na makulit itong batang, yung anak ko, ganti po. Sinabi niya mismo, ma'am, na ganti. Deserve na ba sa anak ko? Sa ganung-gantong ganti. Ang wishlist talaga ni Ram, shuttlecock. Hindi man natupad sa Christmas party. Maraming netizens naman ang nagpadala ng regalo sa kanya matapos mag-viral ang video. Gaya ng bisikleta, mga laruan at damit. Pati ang hiling na shuttlecock, may kasama na ring raketa. Maraming salamat po sa nagbigay sa akin. Ano masasabi mo? Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz tonight na tayo. Parehong mag-reign sa isang term sina Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist ng USA at ang Pinay First Runner-up na si Chelsea Fernandez. Ayon sa Miss Cosmo Organization, paraan ito para suportahan nila ang isa't isa sa pag-fulfill ng kanilang duties and responsibilities. Nireveal din ng Miss Cosmo na halos dikit ang scores nila sa debate segment. 51 points ang nakuha ni Yolina, habang naka 49 points si Chelsea. Almost the same naman daw ang magiging role nila. Malugod naman niyang tinanggap ni Yolina at Chelsea. In fact, jam-packed na ang schedule ng dalawa gaya ng ilang TV interviews at photoshoots together. 2 araw na lang mapapanood na sa mga sinehan ang Manila's Finest. Pero bago yan, napanood na ito ng mga film critic at pati sila ay napabilib. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkilala sa highly anticipated MMFF film na Manila's Finest. Ayon sa mga top critique creators, manonood at kapwa-artista, ramdam ang pagiging totoo ng bawat eksena sa pelikula. Wala raw pagpapaganda at pag-iwas. Isa raw itong replikasyon ng sistemang pamilyar, masakit at hanggang ngayon ay umiiral. It's top-tier Filipino filmmaking. Talagang ito yung kapag sinabing gusto mo bang makapanood ng sining Pilipino na maganda, I'm pretty sure Manila's Finest is gonna be one of the films that you are going to have to, go out and see. May special mention din ang isa sa most anticipated actors ng MMFF, si Dylan Minor, na may katangian daw ng isang matinee idol. Masarap nga sa pakiramdam, sabi ni Sir Romnick. It feels very good. And dahil doon mas naka-inspire pa lalo to become better. And I'm just very thankful na marami naka-appreciate ng Manila's Finest. Ang mga ganitong komento, crowning glory para sa cast. Ilang buwan din trabaho, ilang araw, pinagpuyatan. Pag nadinig mo yung ganun, it's all worth it. Sobrang halaga ng mga ganyan, whether bad or good, that's still part of publicity. And for sure, mas tataas yung curiosity ng mga tao. Kaya napakalaking bagay nung ingay na yan. Abangan naman ang isang pasabog na eksena ni Jasmine Curtis Smith as Janet kasama si Piolo Pascual. Well, there you go. Merry Christmas, everybody. Ako ang alay, ganon. No, we like to, give a little bit of spice. At the end of the day, sana raw ma-enjoy ng mga manonood ng mga realidad at human drama na ipinapakita ng Manila's Finest. It's still a dramatic story and everyone will be able to relate. So if they really pay attention, like the early audiences who have seen it,
then they will really get a new kind of experience. Showing na in cinemas ang Manila's Finest simula ngayong Miyerkules. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Marami pa akong showbiz update sa aking pagbabalik. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod sa Pulsa CCTV, nag-overtake na van bumangga sa SUV. Pasyente at doktor nagsuntukan at sipaan sa loob ng ospital. At ilang audience na nanood sa performance ni Ivana Alawi gumulong sa escalator. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Pulsa CCTV sa Bantay, Ilocos Sur, ang pagbangga ng isang van sa kasalubong na SUV sa National Highway. Ayon sa pulisya, umagaw ng linya ang van. Diretso itong sumalpok sa SUV na sinubukan pang umiwas. Sugatan ng driver ng SUV at isang pasahero ng van. Hinala ng mga pulis na kaidlip ang driver ng van habang nagmamaneho. Plano ng driver ng SUV na magdemanda laban sa driver ng van. Patay sa pananambang ang isang lalaking bumili lamang ng gamot sa Davao City. Ang pamamaslang, posible raw may kinalaman sa pagiging fixer daw sa LTO ng biktima. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nakahandusay, duguan at wala ng buhay ang lalaking ito matapos pagbabarilin sa Barangay Bago Aplaya, Davao City kaninang tanghali. Tinamaan ng 2 bala sa ulo ang biktimang si Gerald June Nahera. Galing umano dito sa loob ng isang drugstore ang biktima at pagkatapos niyang bumili ng mga gamot ay naglakad siya dito papunta sa isang gasolinahan at doon na siya sinundan ng lalaki na kamotor at saka pinagbabaril. Agad tumakas ang salarin. Isa sa anggulong tinitingnan ng pulisya ang kaugnayan sa trabaho ng biktima. May mga threat na siya. Yung nagpa-process ng mga documents, siguro ganun. O, ganun. Anong documents? Agency ng yung sinabi ng is sa LTO. Oh, LTO. But we can siguro may mga other agency pa na nagpa-process din ng mga documents. Pinag-aaralan pa ng mga pulis kung fixer sa LTO ang biktima. Nakuhanan din siya ng isang tunay at pekeng driver's license sa kanyang wallet. Sinusuri na rin ng pulisya ang cellphone ng biktima para makakuha ng iba pang impormasyon. Patuloy ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Pahirapan ang pagsagip sa isang pasaway na barangay Kagawad sa Ilagan City, Isabela. Nagpumilit kasi siyang itawid ang minamaneho niyang van sa binahang tulay. Ay, nahulog! Nalunod silang dalawa. Tatlo sila. Sa video, kita pang kumakaway at humihingi ng tulong mula sa bubungan ng nabalahaw na van ng Kagawad na siya ring driver ng van. Biglang umapaw ang tubig sa ilog at nilamon ang tulay na dinaanan ng van. Isang residente ang unang nagtangkang sumagip sa stranded na Kagawad pero tumaob ang kanyang bangka. Kalauna, nasagip din siya ng isa pang bangka. May bentahan online ng mga malulutong na perang papel pang aginaldo. Pero paalala naman po, libre lang magpapalit ng pera sa mga bangko. Nasa Frontline na balitang yan, si Kari Kitor. Malutong at mabango. Kada Pasko, wish ng marami sa atin ang makatanggap ng bagong pera. Ang call center agent ngang si Taki, nag-withdraw ng pang-aginaldo sa mga kaanak pero tigi 100 piso ang nakuha niya sa bangko. Gusto raw sana niya ng bagong 50 peso bills, kaya naghahanap pa siya ng mapapapalitan online. Siyempre graveyard kami. Pag pipila ka pa kasi ng bangko, kukulangin ka na ng tulog. Si Dayan umaasa na lang din sa mga nagpapalit ng malulutong na pera sa social media kahit daw may charge. Basta feel kasi nila yung yung dami ng pera tsaka bago yung bills kasi ganun naman yung tradition.
Nagkalat na ang mga nagbebenta ng bagong bills online. Hindi bababa sa 50 pesos ang charge nila sa kada 1,000 pisong halaga ng tigsi 50. 60 pesos pataas naman ang bundle ng 100 peso bill. Hindi ineengganyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ganyang pagbebenta ng pera, lalo't libre naman anila ang pagpapapalit ng banknotes sa mga bangko. Dapat daw ay makipagtransaksyon lang din sa authorized banks para makaiwas sa ipinapatong na service fees ng iba. Pero sagot ng ilang nagbebenta, paano naman ang mga walang bangko? Hindi naman pagkakitaan kasi usually if gusto mo talaga pagkakitaan since yung mga ibang tao tataasan mo yung fee. Giit ng BSP patuloy ang kanilang produksyon ng bagong bills bilang tugon sa demand ngayong holiday season. Hinihikayat din nila ang publiko na gumamit na lang ng digital o e-money sa pamamahagi ng aginaldo sa pamilya para iwas hassle at scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Kinumpirma ng American singer-songwriter na si Barry Manilow na mayroon siyang lung cancer. Sa kanyang Instagram post, ikinuwento ni Barry na 6 na linggo na niyang iniinda ang bronchitis na sinundan na ng 5 linggong relapse. Bagamat gumaling na mula sa bronchitis at nakapag-perform pa sa Las Vegas, muli siyang nagpatingin sa doktor at nagpa-MRI. Dito, nadiskubre ang isang cancerous spot sa kanyang kaliwang baga. Dahil dito, nag-adjust siya ng ilang concert schedule sa Amerika. Umaasa si Barry na matutuloy siya sa kanyang performances sa February. Nakilala siya sa mga hit song na Somewhere Down the Road, the old songs, Mandy at Can't Smile Without You. Susunod, doktor at pasyente nagsuntukan at nagtadyakan. Ang mga Japanese ayan, bakit tawa ng tawa? At ang buwelta ni Zach Tabudlo sa naintrigang amoy, maasim daw siya. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Huli sa video ang pananakit ng 2 doktor sa kanilang pasyente sa India. Pinagsusuntok ng lalaking doktor ang nakahigang pasyente. Hawak naman ng isang doktor ang paa ng pasyente. Ayon sa investigasyon, magpapamedical exam ang lalaki nang mangyari ang pananakit. Inaalam pa ang ugat nito. Sa ngayon, suspendido ang 2 doktor habang iniimbestigahan. Sabay-sabay na nagtawanan ng mga bumisita sa isang shrine sa Japan bilang bahagi po ng isang ritual. Para namang hindi tawanan yon, pero yan po ang Owarai Shinji ritual na sinagawa sa isang Shinto shrine. Ang ilan sa mga nakitawa ay nakasuot pa ng costumes. Nagtagal ng 20 minuto ang kanilang pagtawa. Paniniwala ng mga sumali sa ritual, paraan daw ito para swertein sa kanilang mga buhay. Agaw eksena sa viral performance ni Ivana Alawi ang nangyaring disgrasya sa escalator sa isang mall. Kinakanta ni Ivana ang multo ng Cup of Joe nang biglang nahulog ang ilang audience sa escalator. Tinulungan siyang itayo ng mga katabi niya. Pero tila hindi yan napansin ni Ivana kaya tuloy lang siya sa pagkanta. Event yan para sa MMFF entry na Shake, Rattle and Roll Evil Origins. No comment pa naman sa insidente si Ivana. Abangan ang higanting snowman na bihis pulis.
At Zach Tabudlo, niyakap ng kapwa artist sa gitna ng intriga sa kanyang amoy. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Bumuelta na si Zach Tabudlo sa nagsasabing amoy maasim daw siya habang nagpe-perform. Nag-ugat ang intriga sa performance niya sa University of Santo Tomas, kung saan mapapansing puno ng pawis ang kanyang damit. Lumapit siya niyan sa crowd habang tagatak ang pawis. May mga netizen na nag-comment dyan at sinabing maasim at matindi raw ang amoy that time ni Zach. Tinawanan niya ni Zach sa isa niyang video. Tanong niya, sure daw ba ang netizens na siya ang amoy o naamoy nila, given na maraming tao doon. Sa isa namang video, nagpaalala si Zach na lahat tayo ay tao at pinagpapawisan din. Guys, we're all human. We're all human at the end of the day. Ay, lahat tayo pinagpapawisan, and being nice isn't the hardest thing to do. Nag-post din si Zach ng picture nila with singer na si Zilg. Caption niya, di daw ako maasim, sabi ni Zilg. Best K-drama of 2025 ng Time Magazine ang When Life Gives You Tangerines. Ayon sa Time, beautiful and deeply engaging ang story nito. Relatable din daw. Tungkol ang K-drama sa lifelong tale, triumphs at pag-ibig ng lalaki at babaeng pinagbidahan nina IU at Park Bo-gum. Natalo ng When Life Gives You Tangerines ang isa pang hit series na Squid Game. Pumangatlo yan sa listahan. Pangalawang best K-drama naman ang Way Back Love. Tungkol ito sa babaeng depressed at sa kanyang childhood first love na isa namang Grim Reaper. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampag-good night, feel na feel ang Pasko sa amang sulok ng mundo. Aba, syempre, hindi papahuli ang Pasko sa Pilipinas. Agaw atensyon ang pinailawang higanteng snowman sa Buguay, Cagayan. Tinawag yang Snow Cup dahil sa suot nitong sombrero na gaya sa mga pulis. Paalala na nakabantay ang pulis ngayong Kapaskuhan. Sa Dubai, tadtad ng pailaw ang Global Village. Sentro ng village ang dambuhalang Christmas tree. Dinagsaya ng mga turista. Nag-transform naman ang isang sanctuary ang candlelit concert sa Cape Town, Africa. Daan-daang kandilang inilawan. Sinabayan yan ang kantahan, kaya feel na feel ang Kapaskuhan. Bagay nga naman yung snowman na nakatemang pulis yung suot. Dahil? Kasi, Pag sabi niya freeze, naman. Problema mo, walang yelo sa Pilipinas. Paano? Diba? Parang minit ang ulo ko, 2 araw na lang. Pasko na, mga kapatid! Pero hanggang inisip ko pa rin paano. Yan siya. Hanggang maya pag-uwi niya, iniisip niya pa yan. Paano ba? Pwede, no? Johnny, so bukas saan ka Noche Buena newscast? No, sir. Sa New Year pa yun. New Year pa pala. Okay. Excited Kasama sir. pa natin siya bukas. Oo. Excited siya palayasin ka. Pupuntahin ka sa... Okay, basta. Abangan nila kung saan ka. Dideploy namin si Johnny sa isang sulok ng... Sa West Philippine Sea. Oh my. West Philippine Sea talaga. Sa New Year's Eve. Sa abangan ng Parang pulis. nakakatakot. Exciting yan. Kung kailangan ng body armor, marami ang pwedeng pairam sa'yo. Ayan po, 45 minuto pag-imas malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Adlinga, walang iwanan sa Frontline Tonight. On a trumpet